Dako ko isa ng iyang estate is napadayag ka dako siya, matod pa, everyday gid siya galit in luxury, kundi siya ng gatuha. Okay. And then, isa-isa sa verse 20, nga sa iyang ganghaan at his gate, lay a poor man named Lazarus was covered with sores. Isa-isa mo diri, ang opposite sa iyang time lang. Opposite in times of health condition, opposite in times of financial status. Opposite pa yan, si Lazarus, nga nakakaintawon sa nagataan niya dapit. Sabi pa, nagurang nagpalimos para nagitabuhi. Umato pa nga, bunong siya sa nuka ang iyang ilog lawas. So, altin ayong dato, ang kubre, nagbalatian, walay, saktong balay, rain or shine, ang pugtanan iya dito, sa gawa sa gate sa dato. As Lazarus lay there longing for scraps from the rich man's table, the dogs would come and lick his open sores. So, isaysay diri, na si Lazarus kuno, samtang siya dito, nagkita dito sa, dapit sa gangaan or gate sa dato, nga paabot in town siya, nga naaentay mabilin sa ikaon sa dato para mapuhi ko in town siya, masundan ang iyang tiyan. Kunya gisay-say diri, kinsa iyang kauban na nakiramay sa iyang sitwasyon, the dogs would come and lick his open sores. Ang mga iro puno mo iyang kauban dito, bukoy nag-comfort niya, nagtilap-tilap sa iyang nuka. Walay isa-isa nga parente, anak, asawa, kasi tawag anak, parente, walay isa-isa. Luwid ka ay mo na yun ako, upon studying the Word of God, sa New Testament siya ang pinakalukoy. Kay walay pamilya, masakit di ba masakit ito, naginangnan ng assistance. Kay nagkamagsunto, pwede pa, servisyuhan ka, kunya siya wala siya pamilya, ang iro, di ba nakatawag nagluto niya, kundi sa tagaan pagkaon sa dako, huwag kita sunod at tiyan, luon siya kay siya. Angkod, naabot ang panahon sa verse 22. Finally, the poor man died and was carried by the angels to be with Abraham. Isa-isa sa verse 22. Nga, niabot din ang kamatayon ka, ang kamatayon mo abot mo yun. Di mo na niabot ka ng kamatayon mo abot. Unang gani sa Korento, ang kamatayon is ang last enemy. Ang kamatayon puno katapusan nga, kaaway nga, dili ka. Daong. The last enemy is death. Ang katapusan nga kaaway ang kamatayon. Usahay na ay pa nagpadaugon o usahay wala kay kalaugan. Tuwigin ang kamatayon. Okay. So namatay, una namatay ang si Lazarus. Pero pagkamatay ni Lazarus, ikuha daw siya sa mga anghel o ikuha ni Abraham. Okay. Ang lawas na may mamatay pero ang kalag dili man. Ang kalag forever siya. Ang lawas, parang sa Rudal, bago lang siya ng 60 hanggang April 2. Speaking of birthday, kami siya gigamit sa Ginoo kawan ng pisalungkon. Ako birthday na ko sa February. Ikalit naman na siya ingon. Kasi mag-birthday ka ng February. Iko ako, sir. Ingon na siya. Sige, mag-amot-amot tayo para sa birthday ni Pastora. O tinuot ko yung nabudyog ko na nag-amot-amot tayo sa birthday ni Pastora. Initiative. Pag-umang sa atong February, wala na iningon nga mag-amot tayo. Wala na siya kami. Kaya birthday. So, nag-amot tayo sila. Yung initiative nga, automatic rin ang response sa mga kauban ako. So, ito nga, nag-birthday ko na napag-apod ko yung ambag. Siya ginag-initiative. So, kalimutan na ka siya. Ikarakon man kayo niya siya o tabian. Kasi mag-birthday ko February. Ako sa dumar man ni Akto. Dumar man ni Akto. Pero ako actually, ikaw na nga, mag-akot sila para mag-birthday ko nung kaibutan na magsalo-salo. So, in the beginning, the rich man died and was buried. Namatay ang dato. Pero wala isa-isa nga, it was anghel.
Lazaro, ibuwa sa mga angel, kung idala sa sabakan ni Abraham. So, nag-change ang ilang, nag-change na ang ilang kahimtang. Sa wapa namatay, ayahay ka ayong dato. Huwag kamatay kay na-change man, nag-usit man silang duwa. Hindi, matay ang dato sa first 2, al 22, pati ang kunin si Lazaro namatay. Una namatay si Lazaro. Namatay po dahil si rich man. And was buried, ilubong siya. Verse 23, muna na yung negative. And his soul went to the place of the dead. Ang kalagpuno ni rich man ni at tumangulo sa dapit sa mga patay. Pero ang espiritu o kalag ni Lazaro, wala ni adto sa dapit sa mga patay, kundi ibalik dito sa sabakan sa ni Abraham nga mutong dapit nga dito dutan ang mga tao nga idawat sa Ginoo ug may pagtuo tungkol sa pamatay. Kini katong pagtuo yabi ni or sa pa ko ni siya ang passport nga naatay luna sa langit. Ang pagtuo na to mo na passport nga naatay luna sa langit. So kanang walay pasabot na dato ta automatic na yung langit. Dili na sa dato kung pobre magili us kupusit kay ni sa kanang pobre sa New Testament si Lazarus gid ang pinaka-pobre pinakaluoy. Pero ngano mang nakalangit siya tungod sa pagtuo. Tungod sa pagtuo. Kaya yun pa sa Hebrew 11:6. It is impossible to please God without faith. Because anyone na muduol kuno sa Ginoo must believe that He exists. Imposible kuno nga makapahimutas sa Ginoo kung natay pagtuo. Kay ang makapalipay sa Ginoo na natay pagtuo. Muunay atong una itong passport nga makatutag langit. Oh. Di na bayaran ng pagtuo. Unya, ang nindot na basihanan to obtain faith, or to have faith, matupos sa Romans chapter 10, verse 17, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang pagtuo po nung atong ma-obtain, atong madawat, kung mamapik ta sa kasunod, hearing and hearing by the word of God. Di ka lang kaisa, di mo nakasabot sa kaisa pa. Para din sa una, kanang mga lesson sa elementary ko nakasabot pero kalugayan usap na nato. Okay. So na impirno di ay si rich man. His soul went to the place of the dead. There in torment he saw Abraham in the far distance with Lazarus at his side. Dito puno sa namutangan sa kalag ni rich man in torment. Na usa daw kuno siya nagbangutan. Kaya sa impirno, ang tanan good magbangutan. Kaya nga, verse 22. Sa verse 23, ang ilang destination. Ang destination sa Richmond, niadto yung kalag sa place of the dead or soul or abyss in the Greek word. Sa ato pa, impirno. Abraham have some pity sa kaluhi in town ko. Send Lazarus over here to dip the tip of his finger in water and cool my tongue. I am in anguish in this place. Ni hangyu pirno naghangyo og tubig na itos sa iyang dila. Kung subuon niya isugo niya si Lazarus, hangyo niya si Abraham. Kung tanaw na tuog na, igrang ba, gitubutan ba ang request sa patay nga na interno. Okay, verse 24 man to, verse 25 na ta. But Abraham said, Son, remember that during your lifetime you had everything you wanted. Ito si Abraham. Anak, yan ko na anak. O sa Lucas chapter 16 pa ni verse 19. Sorry. Anak, hinumtumi sa imong kinabuhi, sa buhay pa ka. Ang tanan, bukong jud ka. Si Lazarus, wala, yung iyak in the way now. So now he is being comforted and you are tormented. Nag-upusin ang ilang status ka na, matay, ikaw buhong sa tanan, apan sila sa luluoy. Apan siya karon comforted, and now you are tormented. So, gipasaysay, unsay dahilan sa dapit sa naluwas, ganay pagtuo, o
ug unsay dapit kay nang sa dapit sa mga taong walay pagtuo kay ang bahandi ray ilang tagaag pagtagad dili na ilang dili man sayop na i-enjoy na to ang blessing. Dili kita tuyantan ang blesser. Takto dili. Kalipan man nilo i-bless ta. Ayaw lang limti ang blesser. Kaya kung limta na itong blesser, kung siya makalimutan ito, impas kita. Ihagbong ito sa impyerno. Nakalimut ka na ako sa buhay. Kaka, ang nagaroon batay na ito. Ang ka na ako. Diba? Takto dili. Oh. So siya, he is now comforted. You are tormented. Okay, so opposite yun sila. Now, tanaw na ito sa verse 26. Ingon si Abraham, and besides, there is a great chasm separating us. No one can cross over to you from here, and no one can cross over to us from there. Ingon si Abraham, ugawas pa ana, di kinapwede ang request. Kaya na ay bumaw. Ang naadiri, di na matabok. Tabok nila. Ang naadiri, di na katabok diri. Kaya kung magtabok-tabok, presyo kayo kanan. Kunya kasi di na bubalik ito sa impyerno. Kaya dito na sa langit. So, wasa, di na pwede. Kaya naadiri, di na pwede mabalik niya. Ang naadya, diana na gina. So, di na pwede di ay. Di na ta pwede kami yung mamatay na tamo na mitras buhi mata. Ato nang iplastar ang atong paing na sa tunggalan espiritu. Aron kung sa may dangata sa itong kamatayon, di na ta mabalaka. Kasi ba yung naman nato pa yan na magkuha tawag si Peter plan. Burial plan. Di man na tanong mo. Palangda man na. Kung usa ka maayon kung mangandang na burial plan, usa ka maalamon pod nga desisyon ang pagpangandam sa atong kalagos nitong paingnan. Pagpili. Sakto. Atong andaman ang paingnan sa tugal espiritu. Pero ipiro na ko ba yan? Hindi ang lawas na ito. Magini kung wala na ang formalin ani. Na ang lawas pagbaho na. Pero atong kalag, internal siya. Diba? Mag-antos impirno kung ginagutay mo na ang sa mga bata. Muna, baha maginaunsa. Mga lagad kita sa Ginoo. Bahala o ka na sa to. Umulan ang bagyo. Mayroon man o wala. Kailangan manalig tayo kay Lord. Manalig kita mga lagad ka. Okay, so dili na ko na pwede ang nasa impyerno, mababalin ka o nasa paradise o dili na pwede. Verse 27. Then the rich man said, please, Father Abraham, at least send him to my father's home. Ikaduhang request ha, dako nga na impyerno. Siya nga, aliw-lugit pa amuhan nga Abraham. Ipadala na lang sila sa balay sa kong papa. Oh, sa balay sa kong papa sa mga ahan. Gano'n ka ha? Patay na din, buhay pa. Patay nga hangyo. Siya. Verse 27 sa Luke chapter 16. Siya. Then the rich man said, please, Father Abraham, at least send him to my father's home, for I have 5 brothers, and I want him to warn them so they won't end up in this place of torment. Yun siya. Ipadala na lang si Abraham sa Lazarus sa sa papa. Na naapa ko yung 5 ay sumon. Aron mapasilanan sila. Aron di ko makagsak diri. Wala siya. Sige, ito sa rabak. Yun, diri. Wa naging anak. Isa ipadala si Abraham sa si Lazarus. Kay ang mapasilanan sa balay sa papa ka. Naapa ko yung 5 ay sumon na lagi. Aron mapasilanan sila ang dili na magsak diri. So, doon naging kapalang nga ay kalag nga nag-worry sa buhit niya labas. Hindi na mabasa sa Biblia. Oo. Wala din siya kasi ay nalaturo magdigo. Wala siya. Wala siya naguna-kuna nga magbanding sila. Ang gusto paluwas to yan lima ay sa basi pareha po sila kataras. Diba? Nagkabalog din siya usay taras dito. Pasidan sila arma pasidan ni Lazaro ang akong 5 kaigsuon. Mawalihan. Now, imagine patay mong wali sa buhi. Yung lagi nato. Kung bangon na sa alam o kinsa man kay dili mo dagan mo gawas.
Kinsa man kay mabuk ug dagan ubakod ni siya ingon kay. Mo man hangi usa. Kuan sa dato. Nga ipadala sila sa balay sa ako ang magkatapos kung ubangon ni siya kundi may pag-news aron maluwas. Kinsa man kahit dili makurap o kinsa magpabilin o kinsa man mabuko. Di kita sigurado. Murag ako mudagan jud muna. Sipot dagos bangko. Or di nakakalihok kay ginervyos pa. Diba? Unya pag kumanday net wali pa sa pool. Balik sa higda. Kinsa man kay mabitsin. Di ba? Ako juga ina nga pangutana kinsay imahadlok. Wali bitaw gyapon nga ni ingon itong anak. Ako ra gyud magpabilin jud ko, malipay jud ko mabuhi si daddy. Sige siya nabilugan. Pulis gyapon na siya. It's either this one. Sige, ipadala siya sa balay sa papa kada siya 5 ka igsoon aron mapasidan sila aron dili sila mahagsa sa iyang imutangan. Tanaw na itong reply ni Abraham. Verse 29, but Abraham said, Moses and the prophets have warned them. Your brothers can read what they wrote. Kung siya pasabot ani sa verse 29, ingon si Abraham, na si Moses ng mga propeta, mga alagad sa Ginoo, gitugakan para mapadagan ang pulo sa Ginoo, para ang mahibalo. Ngayon siya, your brothers can read. Ang imong mga igsoon, makabasa man, pabasahan sila sa mga basakon sa Biblia para masayod lang sa to and the truth will set you. Unang gusto ni Lord makalawag na sa pulo sino aron mahimutang gawas nun o makaprepare para ta. Oh, una sa wa pa ni na matay. Bisita ko ni malipay kay na magkilap siya lang sa bigay. Balik-balikan nila ko sa pagpagdaw ko kulit ka. Salamat salamat sa imo po niya nagagagag sa pagpili o nakuan. Ano man? Chance. Makadong sa puno sa Ginoo. Anak, kung gatong i-post ako ito na ay baldino sa hospital. Okay, namapit na yun. The rich man replied to verse 13, No, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead, they will repent of their sins and turn to God. Nag-realize ang dato nga na-interview. Nga muna ako ko ipadala, namatay ko ang magwali dito. Mag-inusun ko sila. So anak pa a realization, late realization, dito na sa kaya gigrant wala. Nadili gusto ni Lord na ang atong realization sa Biblia na gusto ni Lord sa buhit pa na. Nga, mag-release na tayo pasayuan sa nakasala nato. Kaya sumunod sa diin na agi mo samad sa atong dughan sa pagkasin-kasin. Na agoy mo samad tutulong atong luha. Pero ito sa Lord, sa dili, matamo, kawan, or panaw aning kalimutan na. I-release na po ang kapasal. Diba kadugtong mo si Jesus, ang hawa pa siya, nagutulay siya. Father, forgive them for they do not know what they do. Wala sila nangagpasaylo, pero nag-release si Jesus. Dahil mga panahon na ang tao nga wala, nakasala sa tuwa, wala sila nangagpasaylo. Ikaw na lang mo release mo kapasayluan, at ma-release mo katuwa nga sa Ginoo. Na dili ko nung kapasayloon sa Ginoo, dili ko ta mo-release o pasaylo. Sayloan ko sa Ginoo, dili ka mo-release o pasaylo. So, do you have Moses and the prophets? They can read. Ingon si Richmond, no, Father, abang ay mapanaw ikan sa mga patay o pagwali. Maginusog sila sa ilang mga sala o mubalik sila sa Verse 31, but Abraham said, if they would listen to Moses and the prophets, they would listen even if someone rises from the dead. Ito si Abraham. Kung dili sila mamatik sa mga propeta o ni Moses, dili po sila mamatik kung bisan pag na ay mabanhaw kita sa So, ato matira dito nga naadyo'y kamatayon kung naaging destination sa atong halag o espiritu ang umasak na yan. Kaya mag-separate na niya. Ang lawas, ibalik sa yuta. Namuman na apan ang kalagikan man sa Ginoo o ang
pod siya. Ang espiritu nga nagpailuna. Okay, nga ni ha, dili ka mag-confuse or dili ka maglibog. Ang kalag sa tao, mawala ka, gawat sa kaluwasan tungkol kay wala siya magtuong. Mahagsa sa internet. Ang kalag. Pero, sa mga Bible believers, mga magtutuo, si Stephen, sa iyang gibato siya, tungod kay mga tao naglagot pa niya sa pagwali niya, hapit na siya mamatay ingon si Stephen. Lord, into your hand I commit my spirit. Wala siya, I commit my soul. Sa imong mga kabog, ako itugyan ang atong espiritu. Hello? Pero sa wala nito, ang kalagoy na ato sa internet. Ang espiritu sa magtutuog, ubalik sa inyo. Nga na. So, munang gusto ni Lord, na sa dili ko tamawana aning kalibutan na siguro ang nakakonekta sa maglulas. Jesus means Savior. Mukonekta sa magluluwas para makadapat ang kaluwasan. Kaya ang mukonekta sa magluluwas, magdistigtuo sa magluluwas, kaya makadawat ang kaluwasan. Kung makadawat ang kaluwasan, it means na atay lulas na. Amen. Ang gidapit ang matag sa manindot na o pag-awit ka, hindi naman sa pag-awit pag-ampo dahil ko sabat lang sa mga pag-ampo na adya sa akong awit nun sa page 4 o page 3. Page 3. Sa langit naman, number 6, song number 6. Yung Diyos ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Bisan aduna may mga pagsulay, hinumduman mula ang saad mo, nga dili mo kami biyaan o pasagdan saad mo. Walay kapakyasan, bisaad ka nga mubalik o kami mong kuhaon o kapuyon. Sa langit nga matahon, nga dili mo kami biyaan o pasagdan saad mo. Walay kapakyasan, isaad ka nga mubalik o kami mong buhaon o papuyon. Sa langit na matahon, sa langit nga matahon. Sabat lang sa mga pag-ampuin. Suon, Ginoong Diyos, salamat kaayo. Salamat Sa kayo. imong mga pulong, Sa imong mga kay pulong. imong ipadangat, Kaya mong gipadangat. Kanamo. karong kabiuna. Karong gabiyon na. Unsa man, Yun sa man. akong makasalanan, Akong mga kasalanan. Sa una-una. sa pulong, Sa pulong. sa buhat, Sa buhat. na akong nahimo, Na akong nahimo. atubangan, Atubangan. sa katawan, Katawan. atubangan kanimo. Atubangan kanimo. Pasaylo ako, Sa iluwa ako. tanan akong mga sala. Tanan akong mga sala. Ikan karon, Gikan karon. ikaw, Ikaw. akong giinbitar, Ang bibitar. na munuhari, Nga mo sa inahari. kasing-kasing, Sa akong kasing-kasing. ikaw, Ikaw. ako panalangin, panalangin. uligon, Uligon. ugiya, sa tibok nako, nakalag, Nakalag. ang espiritu, Espiritu. ikan karon, ikaw, ang mag-aayo, sa kananako, Kananako. na balatian, kasing-kasing man, sa akong pisikal, akong itugyan kanimo, ang tanan, sa tibok nako, nga pinabuhi uban ang pamilya na ikaw bless, guide, and protect. In the name of the Father,
Pagawad kay Lord God o walay bayan. Ug salamat Lord nga ikaw nagapanlangin sa matag usa ka namo karong gabi una nang isulti panalangini ug God pagpadayon ang Ordal family o Lord o ang Ilacerna family o tanan ka parintihan, tanan ka higalaan, tanan nga nagasimpatiya o Lord God sa pagpanaw ni Sir Alan Ordal Ginoo. Continue o God to bless them. Continue to supply all their needs according to thy glorious riches in Christ Jesus. O nagaampo sa kapulod, ang itibaya o dan at aning panimalaya o Lord God, at nangit-ngit o Lord God, ilig Diyos magmanifesto ang pag-aging kahayag, maggrasya o